Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 4. Sinaktan ko ang aking sarili ng husto, ngunit hindi ko napagtanto ito sa sandaling ito. Lahat ng aking mga karanasan sa buhay ay dapat na nagturo sa akin ng maraming bagay, ngunit ang lahat ng nakuha ko mula dito ay isang solong, tiyak na katotohanan. Na ako, sa katapusan, isang nilalang na may kakayahang gumawa ng kasamaan. Hindi ko sinasadyang saktan ang isang tao, ngunit kapag kinakailangan ito ng sitwasyon, maaari akong maging ganap na makasarili, kahit na malupit. Ako ang uri ng tao na maaaring magpataw ng hindi gumagaling na sugat sa isang taong pinangalagaan ko sa pamamagitan ng paglikha ng isang nakakumbinsi na dahilan. Inulit ni Lucas ang quote na pilit niyang inaalala, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama at hinihintay itong magising. Ang katotohanan na si Tali ay gumalaw at bumulong lamang sa loob ng 12 oras ay nag-aalala kay Lucas. Dapat gising na siya ngayon. At ang katahimikan sa kanyang napakalaking bahay, libu-libong milya ang layo mula sa tahanan ni Tali ay sumisira sa kanyang konsensya. Kaya, naalala niya ang isang quote na dati niyang binanggit noong siya ay teenager, at nagtulak ng isang bully pababa sa hagdan pagkatapos niyang pumili ng isang bagong bata. Si Lucas ay ipinadala sa anger management pagkatapos, kung saan ang isa sa kanyang mga assignment, ay para sa kanya na maghanap ng isang quote o pagsasabi na pinaniniwalaan niyang tumugma sa kanyang nararamdaman sa halos lahat ng oras. Ngayon makalipas ang 10 taon, tila angkop ito. Ang kanyang mga intensyon ay medyo dalisay, ngunit ang pangmatagalang epekto ng buong sitwasyon ay nakakatakot. Hindi pa huli para ibalik si Tali sa kanyang jet at pauwi. Ngunit doon na pumasok ang makasarili at halos malupit na bahagi. Ayaw niya, at hindi niya kaya. At ito ay humantong sa isa pang bahagi ng kanyang paggamit ng medyo kambinsi na dahilan. Bumuntong hininga siya nang umalis, napagdesisyonan niyang maliligo at mag-almusal para sa kanilang dalawa. Pagod din siya, dahil hindi siya nakatulog kagabi. Matapos siyang ihatid ni Nick sa air terminal at dumating ang piloto ni Lucas, pinaalis ni Lucas si Nick, na pinaniwalaan siyang bahagi lahat ito ng binalak nila ni Tali, kung bakit siya nagpunta sa Manila noong una. Alam ni Nick na tiyak na may mali, ngunit hindi siya nag-abala tungkol doon. Napagtanto ni Lucas na kailangan niya ang katahimikan ni Nick sa sandaling lumabas ang balita ng pagkawala nito, kaya nakaisip siya ng isang nakakumbinsi na kasinungalingan na tiyak na magbibigay sa kanya ng maraming katahimikan na kailangan. Pagkarating niya sa kanyang bahay na pag-aari niya sa baybayin ng Verde Island, ipinahinga niya si Tali sa isang silid na inakala niyang magiging kanya, at inilipat ang lahat ng ipinadala ni Maddie sa mismong silid na yon. Nasa sariling kwarto si Mrs. Garcia sa kabilang bahagi ng mansyon nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya isa pang nag-ambag sa sakit ng ulo ni Lucas ay ang kinakatakutan niyang pakikipag-usap sa babae. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang makilala si Tali sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang linisin ang kanyang silid at maging kasama niya kapag hindi nagawa ni Lucas. At kahit na hindi nagsasalita ng Tagalog si Mrs. Garcia, ito ay isang magandang bagay. Pinasadahan niya ng mga daliri ang kanyang maikling buhok habang hinahayaan niyang dumausdos ang mainit na tubig sa kanyang mga kalamnan. Medyo naibsan nito ang tensyon sa kanyang katawan, ngunit iba ang tensyon sa kanyang dibdib. Gusto niyang magising siya ng husto, ngunit natatakot siya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nagising nga siya.
Paano kung hindi siya may in love sa kanya sa pagtatapos ng summer, sabi niya sa sarili habang nakatapis ng tuwalya sa bewang niya. Walang kabuluhan ang lahat ng ito, at tiyak na dadalhin niya ang mga awtoridad dito. Ang mga awtoridad, iyon ay isa pang nag-ambag sa kanyang sakit ng ulo. Hindi talaga sumagi sa isip niya na ito ay isang mabigat na kasalanan, hanggang sa nakasakay na siya sa eroplano. Ngunit muli, kahit na napansin niya na ito ay talagang isang mabigat na kasalanan bago siya nagdroga sa kanya, malamang nasasama pa rin siya dito. Hindi, siguradong gagawin pa rin niya ito. Isang nilalang na may kakayahan sa kasamaan. Ang tanging pinanghahawakan niya, ay ang maliit na pag-asa na makikita ng malaking puso na pumasa sa kanyang mga aksyon at tanggapin siya. Siyempre, marami pang paraan para gawin ang mga bagay-bagay kasama niya, ngunit sa kanya lang siya. Sa kaibuturan, ito ang lahat ng ginagawa ni Lucas na nakukuha ang gusto niya, at gumagawa ng mga bagay sa sarili niyang paraan. Si Tali ang kanyang ilaw. Ang maganda niyang paru-paro na hindi niya basta-basta mapapalipad muli. Sa isang malalim na buntong hininga at masigasig na tainga para sa paggalaw, binuksan ni Lucas ang kanyang suitcase at kumuha ng ilang damit. Hindi pa siya nakakuha ng pagkakataong mag-unpack, dahil dumiretso siya sa Manila pagkatapos umalis sa Negros Occidental. Natatakot din siyang gawin iyon, ngunit palagi niyang ginagawa ang mga personal na bagay tulad nito ng mag-isa. Madali siyang kumuha ng isang tao na mag-alis ng kanyang mga damit, bumili ng kanyang mga tableta at mag-ayos ng kanyang mga gamit, ngunit siya ay isang napaka-personal na tao na may alagang-alaga laban sa mga bagay na iyon. Tanging si Mrs. Garcia lang ang nakakahawak ng kanyang mga personal na bagay, at iyon ay dahil kilala niya ito mula pa noong siya ay bata. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang manipis na kulay rosas na tela na nakatali pa sa kanyang duffel bag, at ang kanyang puso ay lumundag sa paghanga habang pinadadaanan niya ang kanyang daliri sa pink na ribbon na kay Tali noong mga nakaraang taon. Ang parehong pink ribbon na ibinalot niya sa kanyang sugat. Habang nakatitig si Lucas sa pink ribbon, doon niya lang alam na tama ito. Walang paraan na ang babae sa silid sa bulwagan ay hindi nilalayong maging kanya. Inamin niya, magiging mahirap, ngunit darating siya. Kailangan niya. Papalabas na siya para mag-almusal at malamang na sabihin kay Mrs. Garcia ang tungkol sa kanilang bagong bisita sa bahay, nang umalangaw-ngaw ang isang malakas at nakakadurog na sigaw sa pasilyo. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid, nakita siyang gising na gising at takot na takot. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa kanya, nakahinga siya ng maluwag, ngunit alam niyang mali ang paghuhusga sa kanyang kaginhawahan. Lucas, salamat sa Diyos. Nasaan na tayo? Bakit ako nakaposas sa kama na ito? Tulungan mo ako please, pakiusap niya, nagpakawala ng tuyong ubo sa pakiramdam ng tuyong lalamunan. Sa mabigat na puso, dahan-dahang naglakad si Lucas papasok sa malaking silid, kinuha ang tubig mula sa nightstand upang dalhin sa kanyang pink at matambok na labi. Takam niyang nilagok ang lahat habang nakatutok pa rin ang mga mata sa lalaki, nagtatanong at naguguluhan na nakita siya nito. Humugot siya ng hangin nang maubos ang bote ng tubig, at ilang sandali siyang nakahinga bago muling nagsalita. Lucas, nasaan tayo? Anong nangyayari? Masyado ba akong nakainom at nahimatay kagabi? Bahay mo ba ito? Binombo siya ng mga tanong, kahit na nakikita niya na hindi pa niya lubos na nahuhuli. Napalunok siya, hindi lubos na sigurado kung paano sasabihin sa kanya ang balita. Yes, this is my house. Sagot niya sa tanong na tila pinakamadali. Kinuha rin niya ang mga susi sa nightstand niya, habang hinahayaan niyang dumosdes ang malamig niyang mga daliri sa manipis niyang braso. Pasensya na sa handcuffs. Ayokong ipagsapalaran ang paggising mo sa kalagitnaan ng gabi at tumakas. Nagsalubong ang mga kilay niya sa pagkalito habang pinagmamasdan siya. Nakikita ni Tali ang pag-aatubili at takot sa mga mata nito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Napansin niyang kakaiba na dinala siya nito sa bahay niya sa halip na sa kanya, dahil alam ng driver niya kung saan siya nakatira. Ngunit bilang kaibigan niya, naiintindihan niya ang pag-aalala nito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya sinasabi sa kanya, at maaari niyang sabihin.
Kitang-kita sa kanyang pandinig ang paghampas ng mga alon, na nagsasabi sa kanya na nasa baybayin nga ang mga ito, na malayo sa kanyang tahanan, dahil mas malapit siya sa bayan. Lucas, what's wrong? Nasaan ang phone ko? Tanong niya, na pagtantong madaling araw na, at mag-aalala ang kanyang pamilya. Anong gusto mong almusal? Tanong niya na tuluyang umiwas sa tanong at mata nito. Medyo nainis si Tali sa kanyang ginawa, at ang pagkaapurahan na ipaalam sa kanyang pamilya na okay siya ay higit pa sa kanyang pasensya para sa kanyang matandang kaibigan. Lucas. Seryosong simula niya. Nasaan ang phone ko? Kailangan kong tawagan ang pamilya ko. Pagkatapos nito ay sasabay na ako sa iyo mag-aalmusal at maaari muna akong ihatid pabalik sa bayan. Hindi, Tali. Excuse me. Tinaasan siya nito nang nagtatanong na kilay. I said no. Your phone is back in Manila. Kung naguguluhan siya noon, siguradong naguguluhan na siya ngayon. Anong pinagsasabi mo? Di ba nasa Manila tayo? Andito tayo sa Verde Island. Mananatili tayo dito hanggang sa katapusan ng summer, mas magiging close tayo, at magiging akin ka. Sa pagtatapos ng 2 buwan, ipapalipad kita ng aking piloto sa US para sa iyong pagsisimula ng medical school, kung saan tayo mananatili hanggang sa matapos ka. Ano bang pinagsasabi mo, Lucas? Anong ibig mong sabihin na nasa Verde Island tayo? Tumalon siya mula sa kama na parang nagliliyab habang tinitigan ang lalaking akala niya ay kaibigan niya. Naging alerto rin siya at tumayo siya ng malayo sa kanya, ngunit sapat na malapit upang mahuli siya kung sinubukan niyang tumakbo. Ang kanyang malalaking kayumanggi na mga mata ay natubigan habang ang kanyang puso ay nadudurog sa nakita, at palagi niyang kailangang ipaalala sa kanyang sarili na ito ay magbabayad sa katagalan. Hindi mo ako mapapanatili dito ng 2 buong buwan, Lucas. Siya ay halos napasigaw, at para ano? Para mahulog ako sa iyo. Parang hindi siya makapaniwala habang pinupunasan ng mukha sa ekspresyong gumutay sa buong mundo niya. Gayunpaman, nanindigan siya sa kanyang desisyon. Tali, kung gusto mo lang. Hindi. Pinutol niya siya. Oh my gosh, you're crazy. Anong nangyari sa Lucas na kilala ko? Kinidnap mo ako. How dare you? Sa kabutihang palad, ang bahay na ito ay milya-milya ang layo mula sa anumang iba pang mansyon dito sa baybayin ng isla, at ito ay napakalaki. Kaya hindi na kailangang mag-alala ni Lucas na may makarinig sa kaguluhan. Tali, I need you. Huling pag-amin niya, nakikiusap sa mga mata na intindihin siya. Ngunit dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo habang ang kanyang mga mata ay nabuhusan ng tubig, at tinitigan niya ito nang hindi makapaniwala. Dumako ang mga mata niya sa pinto, at ginawa rin niya iyon nang mahuli niya ang binabalak nito. Alam niyang hindi siya makakalayo, dahil nag-install siya ng maximum na seguridad, at mawawala siya sa isang lugar sa linya. Ngunit nahawakan niya ito sa dibdib nito nang tumakbo siya para dito. Namilipit siya at napasigaw sa pagkakahawak niya habang dinala siya nito patungo sa kama at marahang inihiga dito. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga handcuffs at ibinalik sa kanyang braso habang siya ay umiiyak. Patawarin mo ako, Tali, bulong niya habang humihikbi sa isang unan. Pero kailangan kita. And with that, kinaladkad niya ang sarili patungo sa exit, siniguradong nakasara ang lahat ng bintana niya at ang pinto ng balcony bago siya bumaba para mag-almusal. Hindi makapaniwala si Tali sa nangyari. Hindi siya makapaniwalang kinidnap siya ni Lucas. Naisip niya na nagsimula lang siyang manligaw pagkatapos nitong dalhan siya ng cocktail kagabi, at iyon ang tumama sa kanya. Nilagyan niya ng droga siya. Nadurog ang kanyang puso nang kumawala sa kanyang puso ang pakiramdam ng pagtataksil. Hindi ito ang 9 na taong gulang na nakilala niya taon na ang nakakaraan. Isa itong malupit, makasarili na mayaman, na halatang spoiled at naniniwalang makukuha niya ang anumang gusto niya. At bakit siya? Siya ay isang magandang lalaki na may ganitong kalaking pera, na tila sapat na upang bilhin ang buong bansa. Kaya bakit siya? I need you, sabi niya. Pero bakit siya? Bakit siya lalo na? Hindi niya alam, at wala siyang pakialam. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng plano para makatakas sa lalong madaling panahon. Ang kanyang buhay, pamilya at kalusugan ng isip ay nakasalalay dito.
Pero sa ngayon, umiyak na lang siya. Iniyakan niya ang sweet na maliit na batang lalaki na dati niyang kilala na halatang wala na. Iniyakan niya ang pakiramdam ng kawalan ng magawa dahil narito siya laban sa kanyang kalooban, at umiyak sa sakit sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Alam niyang nagmamalasakit siya kay Lucas, kaya sapat na ang antas ng pagtataksil ng tiwala para madurog ang kanyang puso. Ang lalaking ito, ang bagay na ito, ay hindi si Lucas Gutierrez na kilala at minahal niya 16 na taon na ang nakararaan. 24 na oras mula nang magising si Tali, at mahigit 36 na oras mula nang kumain siya ng kahit ano. Tumanggi siyang kumain, at lubos nitong ikinadismaya si Lucas. Paulit-ulit niyang tinanggihan ang tanghalian at hapunan kahapon, at nang bumalik si Lucas sa kanyang silid kaninang umaga, nandoon pa rin ang iniwan niyang hapunan. Ngayon, ito ay parehong bagay sa almusal, at hindi niya ito pinahahalagahan. Tali, kain ka na lang please. Tanong niyang muli, pilit na inaasikaso siyang kumain ng almusal na inihanda niya mismo. Sinulyapan niya ito mula sa gilid ng kanyang mga mata, bago itinuon ang tingin sa harap niya, hindi siya sinagot. Bumuntong hininga siya, inilagay ang plato ng pancake sa kanyang nightstand bago umupo sa tabi niya. Lumingon siya na may hitsura ng paghamak, hindi nais na ang kanyang balat na dumampi sa kanya sa lahat. Naninikip ang dibdib niya sa aksyon, ngunit mabilis niyang inalis ang nararamdaman. Talita, tingnan mo, alam kong hindi mo naiintindihan ngayon, pero kailangan mong kumain. Pakiusap niya, hindi niya kayang isipin na may mangyayari sa kanya. Paano kung magkasakit siya dahil ayaw niyang kumain, at mauwi sa ospital? Para sa isa, hindi iyon makakabuti para sa kanya. Siguradong hahabulin siya ng mga pulis kahit na hindi siya natatakot sa kanila. Ito ba ang dahilan kung bakit tumanggi siyang kumain? Siya ay nag-aaral ng medisina, kung tutuusin. Gusto ba niyang mawalan ng malay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi dalhin siya sa pangangalagang medikal. Nadurog ang puso niya sa pag-iisip, at nabuhay ang takot sa pag-iisip na mawala siya. Anong gusto mong gawin ko? Lahat gagawin ko. Humarap siya sa kanya noon, matigas ang mukha at malamig ang mga mata, isang bagay na hindi pa nakikita ni Lucas. Let me go. Mahina niyang wika. Huminga ng malalim si Lucas, iniwas ang tingin habang umiiling. Alam mong hindi ko magagawa yan, Tali. Imbes na sumagot, tumalikod na naman siya, pinapakita sa kanya kung gaano talaga siya katigas ang ulo. Worth it ba? Ang pagdurusa niya ng ganito para sa sarili kong kapakinabangan. Naisip niya sa kanyang sarili habang umusbong ang pagdududa sa kanya. Ngunit nang maisip niya na hindi na siya muling makikita, bumalik siya sa unang yugto. Kung tutuusin, ito ay hindi lamang ang katotohanan na malamang na hindi na niya ito makikita, ngunit ang pag-iisip na kapuputan siya nito ng tuluyan kung hahayaan siya nito ngayon. Kailangan kong maligo, muling nagsalita si Tali, this time may plano na siya. Maliligo ako at pagkatapos ay kakain na ako, pagsisinungaling niya, gusto lang niyang tanggalin siya sa kama. Masakit pa rin ang kanyang mga braso, at ito ay isang malupit na bagay na dapat gawin. Gayunpaman, hindi nakikita ni Lucas ang kasinungalingan sa kanyang mga mata, masaya lang siya na kakain siya. Walang pagdadalawang isip, kinuha niya ang susi sa kanyang pantalon at dinala sa kamay niya. Naisipan niyang hampasin ito ng kung ano sa ulo nang tumalikod ang kanyang likod, na nagpatumbas sa kanya ng sapat na oras upang makatakas. Ngunit hindi niya alam kung may mga tao sa labas na nagbabantay sa mga pintuan. Halatang kayang-kaya niya, kung tutuusin. Kaya hindi niya ito pinalampas sa kanya. At saka, ayaw niyang bumaba sa level niya. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi sa ganito. Kinikiliti ng mga daliri ni Lucas ang kanyang braso habang binubuksan nito ang mga kawawang metal na bagay sa kanyang mga kamay, at kinasusuklaman niya ang reaksyon pa rin ng kanyang katawan sa kanya nang may nanginginig na bumalot sa kanyang likuran. Paano pa siya naaakit sa kanya? Siya ay hindi. Ang lamig lang, sigurado siya. Kaya mo bang itapon ang mga iyan? Tinitigan niya ang handcuff sa pagsuway, at ang kanyang mga mata nang hindi sinasadya ay kumikislap sa kanyang mga braso.
Sumimangot ang mga labi niya nang makita ang maliit na yupi kung saan nakasabit ang kamay nito sa handcuffs at sumagi na lang sa isip niya na sinasaktan siya ng mga ito. Gayunpaman, wala siyang ibang paraan upang matiyak ang pagsunod nito. Mananatili ka ba sa kwarto? Hindi mo ba sinusubukang tumakas? Tanong niya habang nakatayo siya. Halatang kanina pa siya umiiyak, at kinasusuklaman niya ito. Nasaan ang banyo? Tanong niya, iniiwasan ang tanong niya. Bumuntong hininga siya, ngunit itinuro pa rin ang isa sa mga nakakabit na pinto. Ang kabilang pinto ay humahantong sa sarili niyang mini library kung mahilig siyang magbasa, at ang huling pinto ay patungo sa balkonahe. Masasabi ni Tali, dahil sa manipis na mga kurtina, nakikita niya ang istruktura ng isang balkonahe na dumaan lang sa dobleng pinto. Gayunpaman, ang mga pintong iyon ay hawak ng isang malaking padlock. Itinuring niyang sinusubukan niyang tumakas dito. Saan ba talaga ako kukuha ng damit? Pumikit siya, pinapalo ang kanyang mga pilikmata sa isang paraan. Naglakad siya papunta sa malaking walk-in closet sa kabuuan ng silid. Itinulak ang fold na pinto upang makita ang maraming shopping bag at mga kahon. Tumaas ang kilay niya dito. Talagang iniisip niya ang lahat. Lahat ng kakailanganin mo ay nandito. Kung gusto mong manood ng TV, mayroon kang unlimited access sa cable at Netflix, ikinuha din kita nito. Kinuha niya ang isang laptop sa isang table sa tapat ng kwarto at dinala sa kanya. Siyempre, wala kang access sa komunikasyon. Pero magagamit mo ito gayunpaman gusto mo. Naglakad pa siya papunta sa closet niya, sinenyasan siyang sumunod. Sa loob, ay isang maliit na cosmetology table, na puno ng mga suklay, brush at maraming produkto at appliances sa buhok na maaaring kailanganin niya. Wala siyang intensyon na manatili sa paligid upang gamitin ang lahat ng ito, ngunit masyado siyang engrossed sa lahat para tumanggi siyang tumingin. Alam kong kulot ang buhok mo kaya pinabili ko ang assistant ko ng kahit anong kailangan mo para mapanatili ang iyong mga kulot. Napakamot siya sa likod ng ulo niya. Wala akong masyadong alam sa buhok. Kung hindi lang siya close, natawa na siya. Pero sa kabutihang palad, ibinasura niya ang kasiyahan bago pa ito magpakita sa kanyang mukha. Nilagyan din ang banyo mo ng mga bagay na maaaring kailanganin mo tulad ng pads, sabi nito para sa kanya, at tumango siya sa salita. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahirap pag-usapan ng mga lalaki ang tungkol sa regla ng babae. Inakay siya pabalik sa kanyang malaking kwarto, kumuha ng ilang notebook mula sa kanyang entertainment center. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya kinuha ko ito para sa iyo kung gusto mong mag-journal. Canvas din ang mga ito at pintura sa library kung mahilig ka sa pagpipinta. She had to admit, napahanga siya. Inisip niya ang lahat. Dadalhin ko ang iyong mga pagkain hanggang sa maging komportable ka, upang hayaan mo akong ipakita sa iyo ang natitirang bahagi ng bahay. Pagtapos niya, nakaramdam ng pagmamalaki sa sarili. Nakakatuwa kung paano mo iniisip na talagang isinasaalang-alang ko ito. Oo, nagulat siya. Ngunit ang katotohanan na nasa kanya ang lahat ng ito ay nangangahulugan na siya ay may intensyon na kunin siya. Sa tingin mo gamit mo ang pera mo para ibili ako ng mag-agarang damit at lahat ng bagay na maaaring gusto ko o kailangan ay nangangahulugang magiging okay ako dito. May pamilya ako, Lucas. Mag-aala-ala sila. May mga kaibigan ako. Isang buhay. Kaya wag mo akong itago dito. Muli siyang bumuntong hininga. Naglakad papunta sa kama niya para kunin ang mga handcuffs. Kung nakita mong may iba kang gusto, sabihin mo lang at kukunin ko para sa'yo, and with that, wala na siya. Nagalit talaga siya. Wala siyang karapatang magalit tungkol dito. Hindi makapaniwala si Tali sa lakas ng loob ng lalaki. Siya ang iniingatan laban sa kanyang kalooban. Maaari niyang ibuhos sa kanya ang lahat ng mga regalo at materyal na bagay sa mundo, at panatilihin siya sa isang silid na kasing laki ng sa kanya sa bahay, ngunit hindi yun magbabago sa kanyang isip. Kailangang mabaliw siya kung sa tingin niya ay magpapainit ito sa kanya. Talagang ikinagalit niya na si Lucas ay may akdo na magalit sa kanya, ang lakas ng loob niya. Gayunpaman, kumuha siya ng isang simpleng damit mula sa isa sa mga bag, na walang intensyon na i-unpack ang mga ito.
Naisipan pa niyang manatili sa sarili niyang damit, ngunit mabaho ang mga ito at hindi niya nakayanan. Napasimangot, nawala siya sa banyo, ngunit napalitan ng ngiti ang kanyang ekspresyon nang makakita siya ng bintana. At ito ay malawak na nakabukas. Nakaramdam ng stress si Lucas. Si Tali ay isang matigas ang ulo. Alam na niya ito mula pa noong mga bata pa sila, ngunit hindi siya naniniwala na babalik talaga siya, to bite him in ass. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, at kahit isang araw pa lang, tapos na siya. Hindi pa siya na-challenge noon. Hindi pa siya nagsabi ng please kahit kanino. Hell, hindi man lang siya nagluto para sa sarili niya. Ngunit ang babaeng nagawa niyang gawin ang lahat ng iyon, ay tinanggihan siya ng paulit-ulit. Wala rin namang magandang naidulot sa kanya ang pagtanggi. Nararamdaman na niya ang kanyang sarili na lumulubog pabalik sa kanyang sariling butas. Pag-urong sa sarili mula sa lahat, kahit nasa kanya. Yung kabilang side niya, ang positive side niya na sinubukan niyang pakalmahin na isang araw pa lang. Wala siyang ibang magawa kundi hayaan ang oras na gumana. Ngunit mayroon pa siyang bundok na dapat akyatin, isang napakatarik at madulas din. Kailangan niyang sabihin kay Mrs. Garcia. Siya ay isang sweet na babae. Siya ay nagmamalasakit at may pinakamalaking puso. Alam niyang kung magpaliwanag siya sa sarili niya, maiintindihan niya ito. Ngunit si Mrs. Garcia ay isang babaeng may moralidad. At ang huling bagay na gusto niya, ay tanggalin siya sa summer hanggang sa maayos ang lahat. Kailangan niya itong gawin ang kanyang mga gawaing bahay at iba pang trabaho. Maaari siyang palaging umupo ng isang tao mula sa labas, natuturuan na lumayo sa pakpak na iyon ng gusali. Ngunit hindi niya pinagkakatiwalaan ang sinuman sa kanyang mga personal na bagay. Siya lang. Maayong aga Lucas, napatigil agad sa pag-iisip ang boses ng babae na para bang naramdaman niyang iniisip siya nito. Madaling araw, sa oras ng almusal ni Lucas. May maningning na ngiti sa mukha niya habang nakapulupot ng apron sa bewang niya. Binalikan ni Lucas ang kanyang pagbati sa umaga, nakaupo sa isla habang pinapanood ang kanyang trabaho. Nagsalubong ang mga kilay niya habang nakatingin sa ginamit na kawali sa kalan. Tinanong niya ito kung nakapag-almusal na siya, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga. "Kag, I was extra hungry today," sabi niya sa matandang babae. Mas naiintindihan niya ang Ingles kaysa sa pagsasalita nito, kaya alam niyang nakuha niya ang sinabi nito. Walang almusal. Actually, yes please, gutom na siya. At sa kabila ng pagtatanong sa mga mata ni Mrs. Garcia, alam niyang magluluto pa rin ito ng almusal para sa kanya. Pinagmamasdan niya ang pagiging magaling nitong gumawa ng egg omelette at toast, na paborito niya tuwing Lunes. Napagpasyahan niyang pigilin niyang sabihin sa kanya ang tungkol kay Tali. Malaki ang bahay para hindi na sila mag-cruise pa rin. At sa sandaling dumating si Tali, maaari niyang ipakilala ang mga ito na parang walang krimen na ginawa. Nakakabaliw ang ginawa niya, ngunit hindi niya hahayaang matapos ang summer at hindi niya ito dapat hawakan. Mahuhulog na siya sa kanya. At malapit na siya. Ang pag-iisip sa kanya ay nasa isip niya kung ano ang ginagawa niya sa eksaktong sandaling iyon. Tapos na ba siya sa kanyang shower at nakahiga sa kama, nakasuklay ang buhok sa kanyang balikat na nanunood ng sine o nagbabasa ng libro? O nasa banyo pa ba siya, nagbababad sa isang bubbly, mainit na paliguan upang paginhawahin ang kanyang naninigas na kalamnan? Napaawang ang kanyang mga labi sa naisip, habang inilapag ni Mrs. Garcia ang pagkain sa kanyang harapan. Napagpasyahan niya na kapag natapos na siyang kumain, tiyak na titingnan niya kung ano ang ginagawa nito. Sa kabila ng dati niyang pagkairita kanina, hindi na siya makapaghintay na makita siyang muli. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.